Sa pagbabalik ng ating balitaan sa abroad balita sa China, pumalo na sa mahigit 50 ang mga natamaan ng bird flu. 16 na katao naman ang nasawi sa Somalia matapos umatake ang isang terrorist group. At sa Indonesia, eroplano na hati sa dalawa matapos bumagsak sa dagat. Para sa detalye, balitaan mo kami, Tessa. Sa bansang China, pumalo na sa 51 ang mga nagpositibo sa H7N9 o mas kilala bilang bird flu virus na nakukuha umano sa mga ibon. Maging sa kabisera ng China, ang Beijing ay nakaabot na rin ng virus at pawang edad 30 pataas ang mga nabibiktima nito. Sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kinakapitan ng nasabing virus, puspusan ang pagsusurik investigasyon ng World Health Organization kung paano nga ba ito kumakalat. Base sa pagtala, 11 na ang mga namatay bunsod ng bird flu sa China. Sa bansang Somalia, patay ang 16 na katao matapos lusubin ng armadong grupo na Al-Shabaab ang Korte Suprema ng nasabing bansa. Matapos ang pag-atake, agad na inako ng banditong grupo ang pamamaslang na napag-alamang konektado pala sa grupong Al-Qaeda. Mariin namang kinondina ni President Hassan Mahmoud ang nasabing insidente. Ayon pa sa kanya, hindi mapipigilan ng mga terorista ang Somalia sa pagkamit ng tunghuing ito magkaroon ng tahimik at maunlad na bansa. At sa bansang Indonesia, nahati sa dalawa ang isang eroplano matapos bumagsak sa karagatan. Nawalan ito ng kontrol habang tumatakbo sa runway ng isang paliparan sa kabisera ng Bali. Lula ng eroplanong pagmamayari ng Lion Air ang nasa 100 pasahero na karamihan ay pawang mga matatanda, bata at sanggol. Mapalad naman na walang nasawi sa mga pasahero. Ngunit kinakailangan namang isugot sa ospital ang 45 pasahero matapos masaktan. Ayon naman sa pamunuan ng airlines, hindi na magagamit pa ang naturang eroplano dahil hindi na ito maayos pa matapos makati sa dalawa. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang dahilan ng insidente. Para sa Telebisyon ng Bayan, Fred Montesa.